Hello guys, kumusta po tayo dyan, no? So ngayon po guys ay gagawa po tayo ng video kung paano po mag-fill up po ng 1701Q version 2018 po, no? Or ito po yung annual income tax return na quarterly, okay? So sa paggamit po ng e-BIR form na software po na galing kay BIR, okay? So yun, so ito po guys, nandito na po tayo sa screen natin. Yan. So, yan po yung screen natin ngayon, no? So, nandito po sa gitna yung software ko po. Ito yung shortcut po ng e-BIR form po na software. So, double click po natin yan. Tapos, lagay po natin yung sample lang po na T number, no? Okay, so ito pong T number na to guys ay for illustration, for sample lang po ito for illustration purposes. So, actually guys, kung ma-observe nyo kanina, no, nag-enter lang ako ng T number, tapos pagkatapos pong na-enter ko yung T number, nag-tab lang po ako nun. So, pagkatapos kong mag-tab, lumabas na po yung mga informations dito po sa RDO code. Okay, ito po, 079, yung RDO code, line of business is Retail of Auto Parts. Yung pangalan naman po ay De La Cruz 1 Pedroa. Okay, okay. Tapos, yung registered address niya ay Dumaguete City, zip code ay 6200. Tapos, yung telephone number po, or cell number, yan po. No? Tapos, yung email ito po. So, yung nangyari po, bigla pong lumabas lahat ng information na finill up po natin. Dati po, sa pag-enter po ng profile ng e-BIR. So, ibig pong sabihin guys, na pag naka-successfully fill up ka na po ng profile, tama na po yung profile mo na binigay mo kay e-BIR. So, pag papasok ka ulit sa e-BIR form, pag enter mo ng valid na TIN number mo, ay automatic na po siyang maglalabas na po ng mga basic information mo. Okay? So, ang gagawin lang natin ay pipili na lang po tayo ng form na gagamitin natin. So, dahil po mag-fill up po tayo ng 1701Q or the annual income tax return na quarterly po. So, hahanapin natin yung BIR form 1701Q version 2018 po. Okay. So, yan. BIR form 1701Q version 2018. By the way guys, no, yung ano ko ngayon, yung boses ko ngayon ay actually medyo po kasi po sinisipon po ko. Okay, so pero always will naman, no, with God's blessing, healthy naman po tayo. May sipon nga lang. Okay, so yun. So ito po guys, ito po yung BII form 1701Q version 2018, no, quarterly income tax return for self-employed individuals, estates and trust. Tapos may naka-enclose new. So, bago po itong form na to, version 2018 guys. Kasi po, okay? So, ito po yung latest version ng form. So, click po natin yan guys. Yan. So, tapos na po natin na-click yun. So, nandito na po yun. Siya po yung i-fill up natin. So, click natin yung fill up button. Okay? Ito yung fill up button. Click natin yan. Yan. Tapos, background information, save, updated successfully as profile. Yan. Yung TIN number po, doon po siya nagsisave, okay? So, okay po. So, guys, ito na po yung 1701Q or quarterly income tax return for individuals, estates, and trusts. So, gagawin po natin guys ay step po tayo, okay? So, ito po, kung makikita nyo dito sa form, ano po tayo? Column by row by row. Okay, row by row po yung gagawin natin para po lahat po wala pong makalimutan natin. Okay? So, yan. Ito po. So, kung makikita niyo dito guys, lumabas agad yung for the year. Ito yung present year ngayon, 2021. Okay? So, dahil po ngayon ay April 9, 2021. So, yung return na quarterly return po na gagawin natin is for the first quarter of 2021. Okay, kasi po yung April ay nasa second quarter po siya at saka hindi pa po tapos yung second quarter. So yung tapos po na quarter po ay April for the year 2021 ay yung pong January, March at saka February. So January, February, March. So yun po yung months po ng 2021
na pwede nating magawa na po ng income tax return for this date. Kasi po yung deadline po ng first quarter na income tax return, na quarterly income tax return ay sa April 15 po. Okay? Sa April 15. So yung quarter na pipiliin natin dito ay yung first quarter. Okay? Yan. So tapos number 3, amended return. So natatanong siya. So nakagawa ka na ba ng return dati for the first quarter of 2021? Kung nakagawa ka na, tapos magpa-file ka ulit kasi po may gusto kang i-modify or i-edit na information or i-amend the information, so mag-click ka ng yes. Pero kung hindi ka pa nakagawa ng return, ito yung first fill up mo ng return, so by default po, no po siya. Okay? So number 4 naman, number of sheets attached. Okay? So guys, tatlo po yan palagi yung copies na i-print natin. So 3 po siya. Okay? Tapos ito sa number 5, tax identification number. So, hindi mo siya mai-edit guys. Kasi po, yun po yung bini-verify mo na tama po yung TIN number mo. Pag fill up mo po ng profile information, so, yan na po yan. Yun yung TIN number mo. Tapos yung RDO code, yun po tong RDO code na binigay mo din sa pag-fill up po ng information. Di ba? So, number 7, taxpayer or filer type. Okay. Ano po bang klaseng taxpayer po kayo? So, kung kayo po ay may business po na naka-register sa BIR, na isa lang po yung nagmay-ari po ng business. Okay? So, single po yan. Single proprietor. So, yun. So, click mo yun yung single proprietor. At ito naman po, itong professional, ito po yung ginagamit sa mga doctors po. Usually po doctors, lawyers, accountants, na nagpa-practice po ng kanilang profession. Okay? So, kung kayo po ay nag-business po, so dito po kayo sa, yung business mo ay buy and sell, manufacturing, whatever line of business. So, dito po yun sa, sa single proprietor. Okay? Tapos, kung freelancers po kayo, halimbawa po sa freelancers po natin sa mga BPOs, kasi po, ang alam ko po, yung iba pong BPOs, ay nag-hire po sila ng third party as freelancers to do their job. So, halimbawa po dyan, yung mga, yung BPO po sa Dumaguete, ganun po, yung alam ko. So, by the way po, shoutout po pala kay Mia Vicoy, no? So, isa po ito sa request niya na mabigyan po natin sila ng tutorial yung grupo po nila kasi po it's their first time to register po sa BIR at saka gusto po nila mag-comply po lahat ng requirements sa BIR po na kailangan po nilang i-comply na base din po doon sa BIR Form 2303. So yes po guys, kung gusto nyo malaman kung ano yung tax liabilities and obligations nyo, tingnan nyo po yung BIR Form 2303 doon sa tax type po. Makikita nyo po doon kung ano yung obligations nyo. Okay? So, ang pipiliin natin dito, ito pong single proprietor. Okay? So, tapos dito naman sa 8, Alphanumeric Tax Code or ATC. Ano naman to? Meron pong 6 pwedeng pagpilian dyan. Okay. So, lilimit lang po natin, no? Ito po, business income. So, kung nagbi-business ka, okay? Kung source ng income mo ay from the business. Okay? Graduated income tax rates. So, kung pipili ka ng graduated income tax rates, yun po yung ibig sabihin nun, guys. Yung sa table po. Sa table po na, na tax rates na gagamitin po kung ito yung pipiliin mo. So, ibig po sabihin, guys, yung itemized deduction mo or itemized expenses ay pwede mo siyang magamit po to deduct your gross income. Okay? Kung ito yung pipiliin mo. Okay? So, halimbawa, kung nagre-renta ka ng bahay po, nagbabayad ka ng internet connection, okay, for sa example lang po to sa freelancers, nagbabayad kayo ng renta, internet connection. So, yun po yung directly po reason po sa sa pag directly po siya related po sa trabaho mo, kung directly related siya. So, pwede mo siyang maigamit mo siya dito sa as deduction po kung mag-o-option ka na graduated income tax rates, yung i-click mo na ATC. Okay? So,
para naman po sa mga nagninegosyo, so yung mga possible expenses po natin dyan ay office supplies, yung tubig, kuryente, yun, mga taxes po sa pag-renew ng business, taxes po pagbayad sa BIR, transportation and travel po, na related lang po sa business. Okay? Huwag po yung personal po natin na transportation and travel na kung baga wala pong relationship doon sa business yung sadya natin. So, hindi po yan allowable ni BIR. Okay? So, yun lang po yung mga sample ng basic expenses. Okay? So, sahod ng tao, kung may sinasahuran kayo na tao, kung meron kayong business, okay, so salaries and wages, yun yung item po doon na pwede nyo ilagay yung expenses nyo. So, kung gusto nyo itemize ang expenses nyo, dapat ito po yung pipiliin nyo. Okay? So, business income, graduated income tax rates. Okay? Tapos, sa profession naman, ito po yung related na dalawang option. Kung mixed income earner ka, may nag-earn ka from your profession, tapos nag-earn ka din from your business. So, ito yung dalawa. Ito po. Ito yung option. Okay? So, ito po, meron pong 8% income tax rate. Kung ito po yung pipiliin mo, guys, yun. Pag i-click mo ito, automatic din to option siya, na pipili siya dito. So, yung tax mo na babayaran ay 8% on gross sales or receipts and other non-operating income in lieu of graduated income tax rates. Okay? So, 8% po siya automatic from your gross. Kung yun po yung babayaran mo, kung magpipili ka ng ito po, business income tax na 8% IT income tax rate. So, ibig po sabihin, guys, hindi ka na po makapag yung mga yung mga deductions mo na directly related po sa business mo ay hindi na po siya ima-mine ni BIR. Kasi po yung tax rate mo ay 8% from your gross na. So, hindi ka na wala ka nang ilalagay na allowable itemized deductions. Okay? So, yun po yung kaibahan yan. So, ang alam ko po, karamihan ay gusto talaga nilang ma-consider yung mga expenses nila for the business. So, kung ganun yung gusto nyo, so, ang pipili nyo dapat ay graduated income tax rates. Ito po. So, kailangan pong ma-click ito. Okay? Kung makikita nyo, pag click natin dito, automatic din po dito, pumipili po siya. Graduated rates per tax table on page 2. Okay? So, kung ito yung pipiliin natin, yung 8%, ito din po, yung 8% din yan, yung pipiliin niya. Okay? So, ito po nga yung gusto ko nga i-emphasize kasi ang alam ko po, karamihan po sa mga nagbi-business, gusto nilang ma-consider po yung individual or yung mga expenses po nila na related po for the business. Okay? So, ito po, click po natin yan. So, yun. Nakapagpili na po tayo ng alphanumeric tax code. So, yung ngalan naman natin, at saka yung address, at saka yung zip code, ay ito po yung in-enter po natin dun sa profile information po. So, CBIR na po naglagay dyan. Tapos, yung date of birth, alimbawa lang po, date of birth. Sample lang po ito So, January 1, New Year po siya pinanganak. Okay? So, New Year po pinanganak si Juan de la Cruz. Okay. Yung citizenship niya ay Filipino po. Kasi si Juan de la Cruz po yan eh. Kasi pag hindi yan, pag foreigner yan, hindi yan Juan, John yan. John de Cruz. Okay? So, yan. Ganyan po, guys. By the way, guys, ang format po ng date of birth, dapat po ganitong format ang gagawin nyo. Yun, kung month, day, and year. So, yung month ay dalawa pong figures. So, kung January, supposed to be, yung iba January 1-1. January 1-1-1. So, dapat po 2 figures. So, 01-1982. Or ano yung year mo. Okay? Tapos, foreign tax number if applicable. Ito po yun kung foreign, kung ano po kayo, kung hindi po kayo Filipino. Okay, kung Filipino po kayo, so wala na po ito. Okay. Tapos, claiming foreign tax credit. Okay, may business ka ba sa labas or ano po na makapagkuha ka ng tax credit? Kung wala po, so click mo lang yung no. Okay? Kung meron, click mo yung yes. Okay. So, dito sa number 16, automatic po siyang pumipili. Graduated rates per tax table on page 2. Okay.
automatic po siya kasi pinili mo nga itong alphanumeric tax code na base po sa graduated income tax rates. Tapos, 16A po tayo. Ito po, dapat mo po itong pilian din. Kasi po pag magbabase ka po sa graduated income tax rates, may dalawa po siyang sub-option. Okay? Yung option po niya ay either gusto mo ba ng itemized deductions. Ito po yung sinasabi ko po na kung mag-itemized deductions po kayo, no, ang mangyayari po ay yung mga expenses po nyo na directly related po sa business ay ma-consider po talaga for the itemized deductions. Yung allowable po, no? So, kung gusto nyo po mag-operational standard deduction, this is equivalent to 40% po of gross sales or receipts. So, kumbaga, instead po na yung mag-itemized deduction kayo, kung pipili kayo ng 40%, so, kung magkano yung gross sales mo, automatic po doon, 40% ay i-deduct niya as deductions mo. So, after deducting the 40% from your gross sales, halimbawa po, mayroon kayong sales, cost of sales, tapos after deducting the cost of sales, mayroon kayong gross profit or gross income. So, after that one, ay kukunan po yan ng 40% pa po ng gross. So, yun na po yung taxable income mo kung magka-qualify ka. Okay, kung hindi ka po magka-qualify, so wala, mag-zero filing ka. So, proceed po tayo guys, no? Aabotin tayo dyan. Now, ito po, kasi gusto natin ma-maximize po yung expenses po natin na directly related po sa operation of business or operation of your, yung way how you earn your income. Okay? Yun po naka-register sa BIR ng mga na mga business. So, kung hindi po sila naka-register yung ibang business, dapat i-register nyo po. Okay? So, yun guys. Pause muna tayo. So, yan. Balik muna tayo yun. Balik na. Okay. So, yun guys. Ang pipiliin po natin ay ang itemized deduction. Okay? Pag clinic po natin yung itemized deduction guys, so, ready na po tayo para po i-fill up po yung income at saka expenses at saka yung cost of sales. Okay? So, yun. So, dito naman tayo sa part 2, background information on spouse, if applicable. So, actually guys, kung kung mag-joint filing po palagi kayo ng spouse nyo, so, pwede nyo itong i-fill up, okay? Kasi po, joint filing po kayo. Pero kung hindi pa kayo joint filing, separate filing, I think hindi naman ganun ka-stricto yung BIR. So, okay lang po siguro kung hindi ito i-fill up. Kasi po, yung form naman ay accommodate naman po sa filing ninyo, sa pag-fill up. Okay? So, yun. Dito naman tayo part 3. Ito po yung part 3 guys. Tax. Total tax payable. So, dito po sa part 3 ay wala po kayong option dito na makapag-fill up kayo. Si BIR form po yung automatic po na mag-compute kung magkano yung babayaran mo na buwis, okay, na tax. So, kung mapapansin mo, tax due from part 5 schedule, okay? So, schedule 1, item 46. So, sa portion po nito guys, wala po kayong fill-upan. Okay? So, next page po tayo. Click nyo lang po yung, kasi po ito pong part 4, ay ito naman po yung regarding sa payment details mo. Okay? So, wala po din po itong pipilapan. Okay? Click next lang po tayo para makapunta po tayo sa page 2. Yan. Nasa page 2 na po tayo. So, ito pong page 2 guys. Part 5 po, computation of tax due. Okay? Declaration this quarter. So, ito po yun. Yung first column po ay sa taxpayer, filer. Yung sa second column naman, ito po ay for the spouse. Okay? So, dahil po, quarterly income tax return. Okay, tapos, balikan mo natin yung page 1, ha? Balikan mo natin yung page 1. Okay? So, yan. So, yan po yung page 1. Okay? So,
So, sa page 1 po guys, wala po siyang ano dito. Wala po siyang option for ano po, for checking kung ano po, kung single po ba kayo, married or widower. So, wala akong makikita dito sa page 1. So, proceed lang po tayo sa page 2. So, yung fill upan lang po natin ay yung sa tax sa A po lang, sa taxpayer or filer. Okay? So, ito po, sales revenue, receipts or fees. Net of sales returns or allowances. Excuse mo na guys So, yun guys. Yung sales revenues or receipts po natin ay sample lang po ito. Halimbawa po, yung average income mo, average ang gagamitin ko kasi po, sample lang po lang ito. Okay? So, kung yung sa inyo naman ay actual po na sales talaga o revenue o receipts yung i-enter nyo dito. So, sample po, meron pa ako nga 354,125 na sales for the first quarter. Okay? So, kasi po auto parts yung business ni De La Cruz, yung cost of sales niya ay sabihin lang po natin na nasa ano po, nasa 275. Okay, ganyan. So, dito, less allowable deductions. Okay. Actually guys, for the first quarter po, for the quarterly income tax returns, yung itemized deductions ay total lang yung hinihingi niya. Hindi po kayo magpi-fill up ng ng breakdown ng itemized deductions. Okay, yung total lang po talaga. So, kung ano yung total ng itemized deductions mo, yun din yung ilagay mo dito. Okay? So, halimbawa po, total itemized deductions niya, yung renta po, kung nagre-renta po si Juan de la Cruz, electricity, and so on. Supplies, yung tubig, sweldo po sa mga tao, ano pa. So, halimbawa po, yung total po na allowable itemized deductions niya ay nasa ano po, nasa halimbawa po 50,000. Sample lang naman ito, di ba? So 50,000. So ang mangyayari po ay mag-auto-compute po si BIR, okay, si BIR form ng net income at saka net loss. So for the first quarter po guys, dahil po hindi po siya naka-enclose in parentheses, siya po ay net income, di ba? Kung mapapansin nyo po, yung gross income is 78,000 less 50,000. So allowable deductions is 50. So, mas malaki pa rin yung gross income. So, ibig po sabihin, meron po kayong net income. Meron pong net income si Juan de la Cruz na 28,000. So, wala na. Tapos na siya, guys. Yun lang po yun. So, yung taxable income for the previous quarter ay hindi pa siya applicable dahil po ito po ay first quarter. Okay? So, non-operating income. So, wala na yan. So, ito po, schedule 2 for 8% po ito na income tax rate. Okay? So, ito po yung kung magpipili po kayo ng 8%. So, ito lang po yung ano niya, sales revenues or receipts. So, kung pipiliin mo, so, kung ma-observe nyo guys, hindi po siya pwedeng fill upan dahil po, ang pinili po natin na ATC ay sa graduated income tax po. Okay? So, magbabase po yan dito sa table po. Table na to. Okay? So, itong 28,000 po guys, i-check po natin kung sa table po magbabase tayo, ay may babayaran po ba tayo or wala. Okay? So, yun po i-check natin. So, dito po sa table tayo punta. Okay? Punta po tayo dito sa table. Ito yung table 1. Tax rates effective January 1, 2018 to December 31, 2022. So, ito po yung effectivity sa table na to. Okay? So, ito yung table 2. From January 1, 2023 onwards. So may ano po, may progression po yung ano, yung or parang may ano po, may changes po yung tables. Pero kung observe natin, may progression po talaga yung tax natin for ano, for 2023 po, January 1. So ngayon po ang tax table na gagamitin natin ay ito po, itong tax table na ito. So dahil po 28,644 po yung net taxable income. Okay? So, dito po, if taxable income is not over 250,000, not over daw, yung babayaran mo na tax due is 0%.
So, dahil po 0% yan, so 28,644 times 0.00, 0% po. So, 0 talaga. So, wala kang mabayaran in short. Okay. So, kung wala kang babayaran, guys, anong gagawin mo? Enough na ba yun na hindi ka lang na magpa-file kasi nga wala kang naman babayaran pala? Okay, no. Hindi po. Kailangan mo po mag-file ng return mo online. Tapos, yung confirmation, ipiprint mo. So, tapos kasama nitong 1701Q, ay kailangan mo siyang isubmit po sa BIR. Okay? Sa pagkatapos mo pong ma-receive nung confirmation. So, wag mo pong, wag ka na pong later lang po yung pagre-receive. So, dapat po, right away ma-receive mo yung confirmation. Para bigay ka na rin ng kopya sa BIR. Okay? Tapos, yung kopya mo, ay ikikip mo din. Okay? So, sasabi ko po kasi dati, dapat po tama yung email address na binigay mo. Kasi po, yung confirmation po ng tax returns mo, example po ito pong 1701Q na zero filing, ay doon po isi-send ni BIR. Tapos, pag ma-receive mo yun, ipiprint mo. Okay? So, guys, ito po, balik tayo dito sa form. So, wala kang babayaran. So, ang sabi ko, dahil wala kang babayaran, dapat po mag-file ka ng tax return mo online. Okay? So, iba-validate mo po muna siya. Validate po muna natin para po malaman natin kung lahat po ba ng necessary na informations na kailangan ni BIR base po sa pinili natin na ATC ay okay na. Wala na po tayong nakalimutan. At saka, to check po kung ang form na ito po ay acceptable na po ni BIR. Okay? So, validate po natin siya. So, yun guys. May message po dito. Validation successful. Click on edit if you wish to modify your entries. So, okay. Okay na po natin. So, may i-modify ba tayo? So, mas maganda po guys, double check mo yung return. So, kung sa tingin mo, wala ka nang nakalimutan, wala ka nang nami-miss, lahat po ay yun na yun. So, save mo lang siya. Okay, so save. Background information saved, updated successfully as profile. Yun, okay. So, ang una muna natin gagawin ay mas maganda po, submit final copy muna tayo. So, pag isa-submit natin itong final copy guys, kasi po, yung email address na ginawa ko ay sample lang po yun, gawa-gawa ko lang. So, for this illustration guys, ay hindi ko lang siya i-submit or final copy. Kasi po, baka po yung email address na ginawa ko, baka po ay nagmay-ari po talaga ng email address na yon. So, ang mangyayari po guys ay magtaka siya ba't mayroon siyang online confirmation ni BIR. So, yun guys, kailangan po nyo i-click ito, submit yung final copy po ninyo para po matanggap nyo po yung confirmation. Okay? So, again guys, please po, pag zero filing po kayo, submit nyo po ito. Click nyo itong submit final copy para po meron kayong online confirmation. Para po ma-send ito doon sa database po ng BIR. Okay? At kailangan po meron kayong connection. Okay? Kasi po, hindi kayo makapag-submit online kung wala kayong internet connection. So, dapat po, malakas po yung connection nyo. Okay? So, yun. Pag natapos mo lang may submit ito, guys, no? So, magsasabi po siyang submission successful or submitted successfully. So, yun. Okay na po yun. Na-submit na po yun. So, ang gagawin mo, hintayin mo na lang yung reply ng BIR, yung confirmation po. Okay, so pag makatanggap ka na ng confirmation, i-print mo na lang yung confirmation, tapos attach mo dito sa form na ito. Okay? So, yun guys. So, sabihin lang po natin na tapos mo nang na-submit ang BIR form. So, kailangan mo na siyang i-print. So, hindi po kayo, pag mag-print, hindi po maganda kung ito yung i-print mo na mismo. Halimbawa, dyan ka i-print, i-control P mo ito, no? Halimbawa, ganyan ang gagawin mo, magpaprint ka. So, iba po yung labas niya. Okay? Mas maganda po yung output niya kung ipiprint mo siya sa procedure na to. Dito po kayo dadaan, no? Click yung print button. Okay? So, ito po ay printable po sa long size. Okay? Or yung F4, hindi A, F4. Yung long po, long size. Yung 8.5 by 13 po. So, yan.
change mo yan dyan. A4 po yung naka-default. So, pwede kayong mag user-defined. Click mo yung inch yan. Tapos, change mo lang yan 8.5 to 13. So, click mo yan okay. Tapos, number copy is 3. Okay. Tapos, click mo yung apply. Okay. Para po, yung page 1, ganun din. Ipiprint niya rin sa settings na pinili mo. Okay? So, yun. Click mo yung print. Okay? So, hindi ko lang siya ipiprint kasi nga, sample lang po ito. Hindi ko naman ito gagamitin sa pag-file ng BIR. This is just for illustration use. Okay? So, yun guys. Pagkatapos nyan, cancel print ka. So, ibabalik ka niya doon. Tapos, kung mag-i-exit ka na, ganun, save mo muna siya. Just to double check, just to double check na sinisave mo yung file mo, tapos balik ka sa main screen. Tapos kung hindi mo na kailangan mag-fill up pa ng ibang form using the EBIR form, so pwede ka mag-exit. By the way guys, yung yung form na finilapan mo na naka-save ay nandito po. Okay, so kung makikita niyo dito, nandiyan yung T number. Tapos yung form 1701Q version 2018. Tapos nandito po yung year kung anong quarter din po siya. Okay? So nandyan po yung pangalan at saka apelyido ng form na ginamit mo. Saka makikita din yung return period 2021 quarter 1. Tapos ito yung date created. So nandyan po yung data mo para po sa sa next na mag-open kayo ay malalaman nyo rin po na kung kailan kayo nag-file o gumawa po ng form na yan. Okay? So, kung gusto mo siya may view, click mo siya. Click mo yan dyan. Tapos, click mo yung view. Sorry for my voice, no? Medyo sira nating boses ngayon, eh. Okay? So, yun. Pwede mo siyang, kung gusto mo siyang i-view ulit, click mo lang yan. View. Yan. So, nag-open po siya. Okay, so, wala naman tayong ibahin dyan. So, balik lang tayo sa main screen. Okay, so, kung gusto mo siyang i-delete, wag naman. Kasi po, wag mo lang siyang i-delete, okay? So, ang alam ko kasi, yung mga returns na nandito, ayun yung finalize mo ng forms. Okay, so, wag mo siyang i-delete. So, yan. Yan po yung tutorial natin ngayon, guys, for the fill up of 1701Q po ng version 2018. Na annual income tax return po. Okay? So, I hope guys may nalaman po kayo sa video na to. So, kung may tanong po kayo, kung may gusto din po kayong isabi po sa akin, so, please po comment po kayo sa comment section below para po makapagkaroon po tayo ng discussion doon. At saka, mas maganda po kasi pag mayroong exchange of ideas. Okay? So, please po, click nyo yung video natin. Tapos, subscribe na rin po para po ma-inform po kayo pag may bago tayong video. Tsaka, paki-click po yung notification bell para po ma-inform po kayo. Ma-notify po kayo. Okay? So, maraming salamat po. So, have a good day and God bless po. So, keep safe always. Nandyan pa yung virus. Okay? So, keep safe always po talaga. God bless.